This week, the NATO allies committed to dramatically increase their defense spending to that 5% of GDP, something that no one really thought possible. Pormal na nagkasundo ang mga lider ng North Atlantic Treaty Organization na itaas ang kani-kanilang defense spending sa 5% ng kanilang gross domestic product pagsapit ng taong 2035. Ayon sa NATO, ito ay tugon nila sa malalim na banta sa seguridad, partikular na ang patuloy na panganib mula sa Russia at terorismo. Ikinatuwa naman ni US President Donald Trump ang desisyon ng NATO at sinabing malaking tulong ito hindi lang para sa Estados Unidos kundi maging sa buong Western civilization. This is a monument really to victory, but it's a monumental win for the United States because we were carrying much more than our fair share. It was quite unfair, actually. But this is a big win for Europe and for actually Western civilization. Muli ring pinagtibay sa dinaos na NATO Summit sa The Hague, Netherlands ang Article 5 ng Washington Treaty kung saan ang pag-atake sa isang bansang kasama sa alyansa ay ituturing na pag-atake sa lahat. Ayon kay NATO Secretary General Mark Rutte, ang bagong target na 5% ay binubuo ng 3.5% core defense spending at 1.5% para sa seguridad ng infrastruktura, cyber defense at inobasyon sa defense industry. And together, allies have laid the foundations for a stronger, fairer and more lethal NATO. NATO leaders agreed on the The Hague Defense Investment Plan. And this will fuel a quantum leap in our collective defense. Kabilang sa mga bansang nagpahayag ng agam-agam sa target ay ang Spain, Belgium at Slovakia, ngunit sa huli ay lumagda pa rin sa kasunduan. Bawat bansa ay inaasang magsusumite ng taunang plano kung paano nila mararating ang target sa taong 2035. Kasama sa pagkakasunduan ang pagpapatuloy ng suporta sa Ukraine sa laban nito sa Russia. Binigyan din ng summit ang pagpapalawak ng Transatlantic Defense Industrial Cooperation at ang pag-aalis ng mga defense trade barrier para mapalakas pa ang industrial cooperation sa pagitan ng mga bansang kasapi ng alyansa. It means that no matter the challenges we face, whether from Russia or terrorism, cyber attacks, sabotage or strategic competition, this alliance is and will remain ready, willing and able to defend every inch of Allied territory. Sanicos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.